Mapanganib at nakababahala ang pakikialam ng mga dayuhan sa darating halalan. Ito ang tugon ng Commission on Elections sa COMELEC matapos makarating sa kanila ang mga naibunyag sa pagdinig ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones. Partikular dito ang mga nakitang indikasyon ng pakikialam ng China sa isasagawang 2025 midterm election sa Pilipinas na kinumpirma ng National Security Council o NSC. Sa kabila nito, positibo pa rin si COMELEC Chairman George Garcia na hindi ito makaapekto sa resulta ng eleksyon. And to even influence the election and to even dictate na to condition the minds of the people, mind conditioning, na dapat ito ang tatanggapin o hindi tatanggapin na resulta ng ating halalan. Inuulit ko po, wala po mangyayaring dayaan dito sa ating halalan. Ginagarantiya po ninyong Commission on Election, aayusin, magiging fair po tayo sa lahat. Hindi para po kami nagpapakahirap ng ganito, nagpapakapagod ng ganito, gumagastos ang gobyerno para lamang siguraduhin na maayos ang ating pong halalan. Samantala, sinabi naman ni NSC Strategic Communications Office Assistant Director General Jonathan Malaya na posibleng may mga kandidatong kinakausap ang China para siraan ang Pilipinas at ang mga kandidatong hayag sa kanilang posisyon kontra China. Maaari rin anyang may perang sangkot dito na posibleng isa sa mga strategiya ng kandidato. But yes, identified na rin namin yung mga kandidato. Sinisiraan nila. Well, unang-una, lumabas na naman sa hearing kanina. Senator Tolentino, isa sa mga sinisiraan because of his position on the Maritime Zones Law, yung mga ganon, na kasama siya dun sa mga binabasa. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.